Para magkaroon ng magandang sisiw, dapat meron kang mga magagandang lahi ng manok. May magandang patukan na binibigay sa kanila at syempre vitamins. Madaling mag-alaga ng sisiw kapag meron itong magandang quality. Paano ba dapat mag-alaga ng sisiw? Pag-aalaga ng sisiw, yung itatopic natin ngayon. Ito kasi yung pinakamahirap sa pag-aalaga ng manok. Itong pag-aalaga ng sisiw. Yung sa incubator, madali lang naman pag alam mo na yung humidity and temperature na dapat sa incubator mo. Yan. So dito tayo sa sisiw. Ito, 2 days old itong mga sisiw na to. No? 2 days nung dumating sila dito sa aming brooder. Yan. So ito yung brooder natin, napakasimple lang. No? Ito yung ginawa lang namin. Yan. No? Simpleng-simple lang yan. No? May cotton pa nga. Ayan. So, itong type na to is pang pobre style lang, yung abot kaya. No? Kasi kapag sobrang mahal din naman ng mga gamit natin, yun nga, matagal yung balik ng investment. So, itong mga chicks na to, no? Actually, pagdating nila dito, hanggang ngayon, wala pang namamatay sa kanila. No? Kasi nga, maganda yung aming setup dito. Yan. So, paano ba naging maganda? Simple lang naman. Yan. Ha? So, ito yung mga ritaso lang, no? Dun sa mga pugad natin, sa mga galang manok natin dati. Yan, screen. Ano ba yung purpose itong screen na to? Yan. Ang purpose ng screen na to is para elevated po yung patubigan or pakainan nila. Yan. So, kapag itong pakainan nila elevated and yung patubigan nila elevated, hindi po makakampunta yung raisal dito sa taas. Yung purpose niyan is para hindi sila maistorbo sa pagkain nila or hindi sila makakain ng raisal. Yan. So itong mga chicks natin na andito, no, medyo may tumutuka-tuka sila, pero hindi naman nila yan malulunok yung raisal. No? So napakaganda po ng ating mga chicks. Meron tayong mga Rhode Island Reds dito, Black Costolorps, mga pure breeds, and meron tayong hybrids, syempre, no? Which is production ng ating breeding pen number 3. Yan. So yung ilaw, napaka-importante na 100 watts. Ito, 120 plus chicks. 100 watts lang yung gamit ko. No? Okay na okay siya. Hindi advisable para sa akin yung 50 watts, 25 watts. Kasi kapag medyo hindi enough yung init sa loob ng ating brooder, mamamatayin po tayo ng mga sisiyo. No? Yan. Napaka-importante na masunod natin tong 4 to 6 inches from the flooring hanggang dito sa ilaw. Kasi pag hindi natin nasunod yan, pwedeng masobrahan din yung init kapag sobrang baba. And kapag yun yung nangyari, talagang marami ding mamamatay sa inyong mga sisiyo dahil nga may heat stroke yung mga sisiyo nyo. Kapag sobrang taas naman, no? Pero itong brooder kasi na to is nakaset up para hanggang dito sa ilaw, no? Yan, pinababa na namin to. Yan, ipapang. Siya na yung napanday. So, ito ay para enough po talaga yung init at saka hindi sobra. Kapag sobrang taas din po kasi ng ilaw, no? Malalamigan po yung sisiyo. Alam mo naman kapag malalamigan yung mga sisiyo is dito yan sila, no? Malapit sa ilaw. Yan. Siyempre, bumabagsak yung pakpak nila at baka hindi sila matunawan dahil nga hindi enough yung init dito sa loob ng ating brooder. Napaka-importante po niya na sundin nyo. Kaya yung iba, namamatayin talaga sila ng sisiyo dahil nga hindi enough or kulang yung kanilang painit sa loob ng kanilang brooder, no? Ito po yung bubuhay sa ating mga sisiyo. Yung pagkain naman nila is crumbles. Yan. No, so, ito yung mga day old pa lang. Meron pa tayong lecture dito para sa ating mga medyo malalaki na. Yan. So, ito, bibigyan natin sila ng crumbles. Yan, crumbles. No? Yan, linisan muna natin tong ating mga pagkainan. So, itong pagkain na to, meron na po itong King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Yan, i-mix namin to sa aming patuka. Sa patuka naman, kayo nang bahala, no, kung ano yung mga available sa agrivet nyo na malapit sa inyo. Yan. Ano yung pagkain na available na crumbles. Yan. So, ganyan lang yung setup namin. Ganitong edad ng manok, day old, hanggang 1 week, hindi pa masyadong malakas itong kumain. No? Paunti-unti lang. Kapag nasobrahan din naman kasi sa patuka, no, baka hindi po patunawan yung inyong sisiw. So, hindi po yan sila sabay-sabay kakain. Yung iba kasi busog pa. Yan. Alam niyo kung gutom na yung sisiyo dahil sobrang maingay na yan, no? So, yung iba, ganun yung estilo nila. At ginagaya din naman namin dito na kapag sobrang ingay na, dun pa kami nagbibigay. So, kung fattening naman kasi, dapat yung sisiyo nyo ay hindi pwedeng maubusan ng pagkain. Yan. So, punta naman tayo sa malalaki na batch, no? So,
Dito sa brooder na to is magsistay yung mga sisiyo, no? 5 days to 7 days. Wala ano dito, Rizal lang. Sa Rizal naman, mapalit kayo dyan 3 to 5 days. Kapag marami kasi yung sisiyo nyo, minsan yung dumi nila nasistuck dyan at nababasa yung Rizal. No? Doon naman tayo sa medyo malalaki na. Ito yung mga 1 week old chicks namin. No? So, dapat talaga yung brooder nila is yung bagong brooder na namin. Pero sobrang busy pa kasi ngayong araw, lalo na yung linggo, may simba kami, kaya dito lang muna sila. And bukas, ililipat na namin to sila. Alam niyo ba kung bakit dapat ilipat to? Ang mga 1 week old chicks kasi, malalakas kumain na to. Ibig sabihin yan, malakas din po silang dumumi. And kapag dito sila nagstay, palagi kami nagpapalit ng kanilang mga beddings. No? So medyo magastos sa Rizal. And kapag hindi namin yan, halimbawa, medyo na busy kami, siguro sabihin natin 3 days to 5 days pa rin natin sila mag-change ng beddings o Rizal, no? Yan. Sobrang mababasa yan, no? At kapag tumambak po yung dumi nila, no, sa Rizal, kapag hindi nyo tinatanggal yan, pwede silang mamatay. No? Kasi nga, medyo poisonous na yung dumi nila, medyo mabaho na. Umaamoy po yan, no? Kapag sa sisiyo. Kasi nga, itong mga sisiyo natin, wala po yung commercial feeds, no? So pure feeds po to, no, na nabibili sa Agrivets, no, katulad Integra 1000, Galimax 1, yun lang yung pinapakain namin dito sa mga alaga namin, no? Kasi yun yung available sa amin dito sa lugar namin at yun yung available na magaganda, no? At medyo affordable din naman yung presyo. Same sa mga day old chicks natin, pinapakain natin dito is ang pagkain din, no, ng mga day old chicks, crumbles. Yan. So, kakain sila nito, no, hanggang umidad sila ng 3 weeks old. Yung iba naman, kahit 1 week, 2 weeks ay binibigyan nila, no, ng corn grits. Yan, sa mga nagtitipid. So, dito kasi sa amin, no, gusto namin quality yung mga sisiyo namin and iwas delay kami dito. Yan. So, napaka-importante na pure feeds muna hanggang mag 3 weeks old sila. And sa 3 weeks old na nila, pwede nyo nang gamitan ng Galimax 2 or Integra 2000, tapos lagyan ng corn grits, no? Maliliit po yan na crack corns, no? Parang maliit na crack corns, pero corn grits tawag, or corn rice. Yan. So, ganyan yan. Gusto kasi namin sa edad na 3 weeks nila, kompleto na po yung balahibo, no? May laban na sila, no? Kapag medyo kompleto na kasi yung balahibo nila and enough yung init, ibig sabihin yan, mabilis na ma-digest yung pagkain nila. Kasi nga, yung init nakatulong para mapabilis yung pag-digest ng pagkain ng mga sisiyo natin, no? Ganyan po yung setup. Yan. Hindi man masyadong malakas kumain itong mga sisiyo na to. Para sa akin, pinakamalakas na kumain is yung nagsisimula sila sa 3 weeks old. Kaya need ng haluan ng corn grits. Yan. Pwede ba patayin tong ilaw? Pwede yung patayin tong ilaw, halimbawa, morning, medyo mainit yung panahon. Para makatipid din, patayin nyo yung ilaw, no? Ganyan na kasimple. And kapag medyo mainit na, pwede nyo rin paandarin. Pero kapag malamig yung lugar nyo, no? I-check nyo rin yung manok nyo or yung mga sisiyo nyo, baka mas malalamigan sila. Yun rin yung ilaw. So, mabilis lang lumaki yung mga sisiyo kapag merong ganito. Yan. Kasi kapag wala pong ilaw yan, hindi naka-brooder type, hindi po mabilis lumaki, no? Kasi nga natutulog sila kapag ganitong oras na. Madilim na, no? Tsaka may nanay sila. Yan, no? Nililimliman po sila ng nanay nila kahit sisiyo sila. Yan. So, hindi po siya nakakain kapag gabi. Yan. Kapag may ilaw, mas maganda. Yan. Kasi mas napabilis yung paglaki ng ating mga sisiyo. Kapag may inahin din tayo dito sa loob, magastos sa pagkain kasi yung inahin mas malakas pang kumain sa sisiyo. Yan, yun po yun. So dito, may sample tayo dito na punde, yung ilaw. So ito yung ilaw nila, Firefly yung brand, mura lang naman to, no? Nasa 25 to 30 pesos yung ganito. 100 watts po talaga yung ginagamit namin. So itong sisiyo na to is kabash lang din po nitong mga day old chicks natin. So ito nasa mga 50 heads yung andito. Yan. So sa edad na 3 weeks old may corn grits. Yan. So hanggang 1.5 month po yan. No? Kakain po sila ng 1.5 month gamit yung Integra 2000
or Galimax 2 na may corn grits hanggang 1.5 month. Yan, 1.5 month to 2 weeks. 2 weeks naman, pwedeng ipakain nyo doon is, pwede nyo nang lagyan ng Integra 2500. Yan, pwede na. Yan. Pero kapag medyo pambilisan, halimbawa, for fattening, hindi po Integra 1000 or Galimax 2000 yung ibibigay nyo. No? Kasi itong mga manok na to is for breeders. Gagawin silang breeders ng mga buyers natin. So kapag for fattening, dapat simula nung day old pa lang sila, kung ipapakain sa mga sisiw nyo, is pagkain na ng broiler. No? Yung purpose kasi nito is pang kondisyon talaga. No? Itong Galimax 2000, itong tawag ito, Integra 1000, Integra 2000, no? Mga Integra, Galimax, pang sabong kasi talaga yan. No? Yan. Iba kasi talaga yung pagkain ng broiler. Mas grabe yung protina nun. And parang force feeding siya, force growing, no? Kasi nga merong mga merong mga ingredients na papabilis lumaki. And syempre ma-advise ko sa fattening or kahit sa for breeders na mga sisiyo, gagawin yung breeders. Yan, gumamit kayo ng Intenso Plus kasi meron yung Chlorella growth factor, no? Na nakakatulong para mabilis yung paglaki ng ating mga alagang manok, no? At syempre bilis kita, bilis harvest. And ito na. So, napunday yung ilaw. So, iniba ko itong grupo na to dahil halos dito is Decal Browns. Yan. May Rhode Island Red pero konti lang. Decal Browns to. Marami kasi kumuorder ng Decal Browns. May Black Strap konti lang. Yan. So, 50 heads lang yung andito. Yan. So, mas maganda sa isang kwarto talaga, 50 heads lang. Yun yung mga advice ko. Yung kanina nakita nyo is nasa 120 plus kasi nga medyo malaki naman. Pero napapansin ko mas maganda sa ganitong, ito medyo malit kasi itong brooder, pero ganito setup 50 okay na yan. Everyday kasi lumalaki yung sisiw. No, tandaan nyo po yan, everyday lumalaki. Kung hindi lang yan for orders, yan kasi nakabook na at gusto nila pang madalian na makuha agad. No, so, dyan namin ilalagay and after 1 week, doon na sa screen para yung poops nila mahulog agad sa lupa. No? Ganyan lang kasimple yung techniques na ginagamit namin. So, kita nyo naman, no? Dahil sobrang maganda din yung brooder namin, no? Hindi po to plywood kundi tinadtad na kawayan. Tinadtad na kawayan para may pumapasok din na hangin kahit papaano. Yan. Kapag fully closed din kasi talaga, no? Pag masobran yung init, syempre hindi makakahinga ng maayos yung mga manok, masusuffocate sila. So yung mga sisiw natin mamamatay. No, isa 'yun sa cause ng pagkamatay ng sisiw. Kapag yung target nyo talaga is makatimbang ng 1 kilo to 1.5 kilo sa 2 months, no? Wag po kayong magpakain ng Integra 1, Galimax 1000 kasi nga hindi naman pang fattening yung feeds na 'yon, no? Kundi pang condition lang. Yan, doon kayo sa pang broiler na patuka. Yan, may mga pang broiler feeds ang Pilmico at saka Bimeg, no? At maganda, no, yung dalawang brands na 'yon. Pero kung fattening, mas maganda may vitamins talaga, no? Kasi nga mas mapapabilis yung paglaki nila dahil sa turong ng vitamins, no? Vitamins kasi pampabaga ng kumain, no? Pampahealthy sa kanila. Yan. At yung ano kasi, yung pagkain ng broiler, no? Sobrang ano yan, grabe yung protina. And talagang nahihila yung buto ng ating mga manok at nafo-force yung paglaki nila. Yan, kaya medyo mahina yung tuhod. Napapansin niyo yung mga broiler, no? Yung iba nalulumpo dahil nga sobrang grabe yung protina na nakukuha ng mga manok galing sa patukan nila dahil nga pang broiler talaga. Yan. So ganyan yung setup. Dapat elevated talaga yung pagkain nila at saka tubig nila, no? Sa risal nila, diyan sila naglalaro, no? Parang playing pen nila. Isang ilaw lang yan, 100 watts. No, lagi niyong tandaan. Yan. At kapag gusto niyo makatipid, yan. Sa fattening, no, walang tipid tips doon. Pwede yung paghalo ng corn grits, pwede yon. Yan. Dito, tipid tips lang dito, pakainin niyo na sila kapag medyo maingay na. Yan, no? No, ganyan na kasimple yung pag-aalaga ng sisiyo. And kapag meron kayong hindi nasunod doon sa sinabi ko, pwedeng mamatayan kayo ng sisiyo. Pero sabi ko nga, hindi lahat ng effective sa akin, effective sa inyo. No? So, dapat talaga, meron, kayo mismo yung kumuha ng tamang timpla para mas mapaganda yung mga sisiyo nyo.
Yan. So, ito lang muna yung mga sisiw natin dahil kinuha na yung ibang mga sisiw natin. And bukas, meron na naman kaming ipapahatch at madami na naman yon, no? Kasi nga, yung buyers natin, sobrang dami na. Yung, yung bookings natin, no? Malapit pa rin sa 2,000, no? May bago na naman tayong in-accept na order. Kaya, laban lang. Meron akong ini-introduce na game app sa inyo. Ito yung palaging nilalaro ko. Kapag hindi mo gusto yung game app na to, pwede mo nag-skip yung video. Ito ang Game 8. Sobrang solid na itong Game 8. Lalo na yung Party Night na slot machine. Ilang beses ako nag-big win. Kasi ang ganda ng kanilang multiplier. Kasi ko yung pipili kung ilang spins. Mabilis din yung cash out. Nasa comment section ng link. Just gamble responsibly.